Miss Catherine Bernardo's family abay pinalagan ang isyong ito na may kaugnayan sa kanyang rumored boyfriend na isang politiko. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one. Dahil talaga namang hindi maikakaila na isa si Catherine Bernardo sa pinakakilalang artista kanyang henerasyon. Sa loob ng maraming taon na panatili niya ang kanyang pangalan bilang box office queen at top endorser at isa sa pinakaminahal na celebrity sa Pilipinas. Ngunit kailan lamang ay naging usap-usapan online ang mga pahayag ng ilang netizen na tila humihina raw ang karir ng aktres matapos maugnay ang kanyang pangalan sa isang politikong personalidad. So panoorin po natin ito para po maunawaan natin dahil naging laman po siya ng isang blind item. Pero talagang naman si Miss Catherine ang tinutukoy. Let's watch this. Sumobra. Pero nagsimula sa Young Star. Sa pagiging child star. Pero ito na, ang nangyari lang kasi, di ba mahirap kasi pag naabot mo na yung pinaka-tok-tok ng tatsulok ng ano, di ba parang sabihin mo paano ko kaya malalampasan pa ito. Ay siyempre wala nang lalagpas. Kaya ito parang, ngayon parang lumamlam ang kanyang karir. Ano way ba down? Pero ito ang pinakamatindi, di ba? Kasi hindi na siya napagkikita ngayon, tapos wala sa Uy, lagi naman siya nakikita sa social media. Pero ito sabihin, wala sa project, wala Meron sa naman, kaya lang hindi pa natutunan. wala sa teleserye, di ba? Hindi ano. Ngayon ito siya, di ba? Sabi ng mga tao ngayon, sino kaya ang nagdadala ng kamalasan sa buhay niya? Ano naman kasabihan natin ng Pinoy, pagkasabihin ng video, ano? Pero meron yung mabigat na karelasyon. May ganyan. May ganyan, oo. Kaya ito ngayon ang sinisisi ng kanyang mga fans. Kung na-chichismisin yung na partner niya. Ay, hindi na-chichismis siya na partner niya talaga yan. Nasimula kasi magsama sila ang dalawa at na ano sa social media, parang nawala na nga yung karir niya. Kaya sabi ng mga Ramdam ko rin, parang bumaba. Parang may nabawas. Kaya sabi nga nila, siguro dapat ito siguro itong hinahangaan namin ito dati, siguro dapat kumalas ito sa kanyang ano ngayon. Sino ba kasi ang lalaki na yan? Nako, itong lalaki ito kasi may ano to, may katungkulan itong lalaking ito. Politiko. Oo, isang girl. Ay siguro kasi inaano siguro ng girl na baka inuuna niya yung puso niya. Parang pinapabayaan niya yung karir niya. Kasi di ba meron naman pwede na hindi naman pwede ipagsabay yung ang ano karir at saka yung love, di ba? Meron pwede. Kailangan isa ang mag-suffer doon, di ba? Pero pwede ding medya-medya. Oo, lahat sa gitna lang dapat. Yung pelikula niya, lalong pelikula, hindi tinangkilik din ng tao. At hindi tinuloy. Oo. Okay, pabigayan na tayo. Masyado nang mahaba pa sa kalye. Clue! Ng girl, ha? Bahala ka. Oo, girl, syempre yun na pinapahulaan natin. Nako, ano siya? Dati siyang sikat na sales. At sumikat ito kay kay Mara. Mabilis na kumalat sa social media ang iba't ibang opinyon tungkol sa umunoy pagbabago sa career trajectory ni Catherine. May ilang netizen na nagsasabing tila nabawasan daw ang dating ingay ng aktres kumpara noong kasagsagan ng tambalan nila Daniel Padilla. Ang iba naman na inuugnay ito sa mga bali-balitang romantically link siya sa isang politician matapos ang kanyang mga public sightings. Sa mga nakaraang buwan, ilang beses na ugnay si Catherine kay Mark Alcala matapos silang mamatang magkasama sa ilang events at private gatherings. Dahil dito, nagkaroon agad ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. May mga natuwa at nagsabing si Catherine ang sumaya muli matapos ang kanyang breakups. Ngunit mayroon din nagsabing maaaring nakaapekto ito sa kanyang wholesome image bilang isang artista. Matatandaan noong 2023 ay kinumpirma ni Catherine at Daniel ang kanilang hiwalayan matapos ang mahigit isang dekadang relasyon. Isa ito sa pinakamalaking showbiz breakup sa bansa dahil milyon-milyong fans ang sumubaybay sa kanilang tambalang Katniel sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng breakup ay marami rin ang umanga kay Catherine dahil sa paraan niya ng pagbangon. Sa halip na pagbukmok, nag-focus siya sa kanyang karir, negosyo at personal growth at sunod-sunod ang kanyang endorsement. Kaya naman talagang ito po ay naging usap-usapan sa social media nang masabi po nang parang sinasabi ng ilan na humina daw yung kanyang career. At siya po yung laman ng isang blind items na inilabas po ng showbiz
showbiz commentators na kasama ang kanyang mga followers, no? At mga kasama po ni Miss Christy Permin na ito nga daw pong actress na ito ay naabot na yung rurok ng tagumpay at ngayon ay medyo humihina na daw ang kanya pong karera dahil po na-link siya sa isang politiko. Kaya naman nagulat ang ilang mga netizen nang lumabas ang ilan sa mga opinion online na tila humihina raw ang kanyang karir. Ngunit ayon marahil or maraming entertainment analyst, hindi raw ito totoong basehan dahil nananatili pa rin si Catherine bilang isa sa pinaka-bankable star sa industriya. Sa katunayan, patuloy pa rin ang kanyang mga endorsement at mula sa malalaking brand. Isa siya sa mga celebrity na madalas makita sa television commercials, billboards at social media campaigns. Ayon sa ilang observers, posibleng nagkaroon lamang ng pagbabago sa fan dynamics matapos ang kanilang breakups ng Katniel. Noon kasi malaking bahagi ng popularity ni Catherine ay nakaangkla sa tambalan nila ni Daniel. Ngayon na solo na siyang gumagawa ng pangalan, natural lang daw na mag-adjust ang publiko. Samantalang ang pagkakaugnay niya kay Mark Alcala ay lalong nagpasiklab sa intriga. May ilang fans ang nagsasabing hindi raw bagay kay Catherine ang pumasok sa mundo ng politika sa pamamagitan ng isang relasyon. Para sa kanila, mas maganda raw kung mag-focus muna siya sa kanyang karir kaysa masangkot sa political controversies. Biruin ninyo ganyan ang opinion ng mga tao. Ganyan ang tingin nila kay Miss Catherine matapos itong ma-connect dito sa pangalan ng isang politiko. Ngunit may ilan din mga netizen na nagtanggol sa actress. Ayon sa kanila, walang masama kung magkakaroon ng isang bagong inspirasyon si Catherine. Tao lamang din siya na may karapatang magmahal at maging masaya pagkatapos ng kanilang heartbreaks. Sa social media platform na Reddit, hati ang opinyon ng netizen tungkol sa issue. Ang ilan ay nagsasabing wala namang ebidensyang humihina ang karir ng aktres dahil sold out pa rin ang kanilang endorsement at projects. Ang iba naman ay naniniwalang masyado lamang mataas ang expectation ng publiko matapos nga ang kanilang breakups, no? May ilan din nagsasabi na napaka-unfair kay Catherine ang husgahan base lamang sa mga lalaking inuugnay sa kanya. Para sa kanila, matagal nang napatunayan ng aktres ang kanyang talento at kakayahan bilang performer. Hindi raw dapat ikabit ang buong karir niya sa isang personal na relasyon, which is tama naman. Hindi naman po madidefine si Catherine Bernardo bilang isang laos, no? Dahil lang po na-connect siya sa isang politiko. Hindi rin may kakahilan na sa mundo ng showbiz natin ngayon, mabilis talagang gumawa ng kwento ang social media. Minsan, kahit simpleng pagkikita lang ng dalawang personalidad, agad na nagiginagawa ng malalim na interpretasyon. Kaya naman posible ring nadagdagan lamang ang intriga dahil sa curiosity ng publiko tungkol sa bagong kabanata ng buhay pag-ibig ni Catherine. Sa kabila ng mga usap-usapan, nananatiling busy ang aktres sa iba't ibang commitments. Patuloy pa rin ang kanyang shootings, endorsement at public appearances. Isa rin siya sa mga artistang may pinakamalaking social media following sa bansa. Patunay na malakas pa rin ang suporta ng publiko sa kanya. Ayon pa sa ilang entertainment writers, maaring mas mature na ngayon ang direksyon na tinatahak ni Catherine sa kanyang career. Hindi na lamang siya nakatali sa love team culture, kundi mas pinipili na niya mga proyektong makakapagpalawak sa kanyang kakayahan bilang isang artista. May ilan din nagsasabing posibleng tahimik lamang ngayon ang aktres kumpara noon dahil mas mabigat, mas maingat siya sa kanyang personal na buhay matapos ang matinding public attention sa breakup nila ng kanyang dating karelasyon. Sa halip na laging visible online, tila mas pinipili niyang maging pribado at mapayapa ang kanyang buhay. Kaya naman pati ang pamilya ni Catherine ay umaalma, no? Kaya ang panay ang post ni Mama Min, no, ng lahat ng mga endorsement, ang lahat ng mga proyekto at ang lahat ng mga engagement ni Catherine. Panay ang post ito sa kanyang Instagram para po ganito nila sinagot ang intriga patungkol sa isyong ito. Ang pamilya Bernardo kasi as much as possible ayaw nilang magsalita at sumausaw doon po sa or ayaw nilang maki-engage sa mga isyong nakaka-relate sa kanilang anak. No, mas pinipili nilang lumaban ng tama, mas pinipili nilang lumaban ng tahimik, no, na parang sinasabi nila, let all those things, no, lahat ng mga nagaganap at blessing na dumarating kay Catherine speaks for herself. So, ganun po yung kanilang laban.
So, para sa maraming mga fans, sa totoo lang kasi, mahirap sukatin kung humihina nga bang career ng isang artista base lang sa mga social media trends. Maraming celebrity yung hindi man lang laging viral ay online ay patuloy nang magtatagumpay sa endorsement, investment at long-term career stability. Para sa maraming fans si Kathryn, nananatili siyang isa sa pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Patuloy pa rin na sinusuportahan ng kanyang personal growth at career decision ano man ang sabihin ng bashers at o critics online. May ilan ding netizen ang nagsasabing mas magandang tignan ang kasalukuyang estado ni Kathryn bilang panahon ng transition at reinvention. Matapos ang mahabang panahon bilang bahagi ng isang sikat na love team, natural lamang na magkaroon ng adjustment period bilang binubuo niya ang sarili niyang identity bilang solo artist. Siyempre sa huli po, usapin kung humina nga ba ang karir ni Kathryn dahil isang politikong inuugnay sa kanya ay nananatili pa ring opinion lang. Wala namang konkretong ebidensya na bumagsak talaga ang karir o nawala ng suporta mula sa publiko. Sa katunayan, patuloy siyang nakikita bilang isa sa pinakamalaking pangalan sa Philippine entertainment industry. At habang patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kanilang personal na buhay at karir, malinaw na nananatili pa rin siyang relevant, influential at mahalagang bahagi ng showbiz sa bansa. Kaya naman, huwag po tayo magpapapaniwala sa mga ganyang walang katorya-toryang blind item o storya, 'di ba? So, kayo na po ang umusga. Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!